Una sa lahat, News 5 exclusive. Driver ng kotse, sinaid ng diesel ng full tank na truck sa Quezon City. Habang nakaparada ito, sinipsip ang langis at nilipat sa container sa Katumakas. Sa Quezon City pa rin, 12,000 liters ng petrolyo na bistong nakaimbak sa isang bahay. Sinumbong yan ng mga residente sa takot na baka magkasunog. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Presyo ng diesel hanggang halos 20 pesos ang taas presyo bukas. Maraming tsuper, ilang beses na lamang daw kumakain kada araw o isang beses lang kumakain kada araw. Fake news alert, Marcos administration hahabulin daw ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa gitna ng energy emergency. Kasong pandarambong laban kina dating Speaker Martin Romualdez at Senator Chis Escudero inihahanda na ng Ombudsman. Final report ng Independent Commission for Infrastructure or ICI kaugnay ng flood control scandal. Nasa kamay na raw ng DOJ at Ombudsman kung dapat bang isa publiko pa. Mag-inuman sa kalye, lumabas ng nakatopless at mga geng-geng na gumagala sa gabi, bawal na. At Artemis 2 astronauts na mapaaga ang pagpasok sa paligid ng buwan. Simula bukas, papalo po ng hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel habang 120 pesos naman ang gasolina. Sa gitna niyan, siniguro na raw ng Iran na palulusutin ng oil deliveries na papuntang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Hikahos na. Mukhang maghihikaos pang lalo ang publiko dahil sa panibagong big-time oil price hike bukas. Sa abiso ng Shell, papalo ng halos 20 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, halos 6 pesos ang itataas, habang ang kerosene, 9 pesos and 10 centavos ang hike kada litro. Ibig sabihin, papalo sa 170 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan, habang 120 pesos per liter ang gasolina. Mula nang pumutok ang gyerang Amerika-Israel laban sa Iran, walang tigil na ang pagsirit ng presyo ng langis. Isa sa pinakatinamaan ang mga kapatid nating tsuper. Ang driver nga ng operator na si Dodong Adlawan, iniwan na siya dahil wala na raw kinikita sa pamamasada. Kahit daw kasi ibinaba na ni Mang Dodong sa 500 pesos ang dating 700 pesos na boundary. Luging-lugi na talaga. Ang ending, siya na lang ang namamasada. Nagbaniho ako kasi pag di ako magbaniho, sa tandang ko to, 70 years old ako, dahan-dahan ako maniho kasi pag di ko imaniho itong jeep ko, wala kami sasaingin. Ang jeepney driver naman na si Jun Almonte, nagpapasalamat na lang sa mga mababait na pasahero. Nung isang araw, may nagbayad sa akin, nagbayad ng 50 pesos. Ang sakay ko naman 2 piso, 2 pasahero lang. From Santa Ana to Paura, sabi, sige naman, 50 pesos. Hindi na niya ako hiningi na suga. Thank you po, sana maraming katulad nyo. Ganun na lang ginagawa namin. Nakaka-recover kami. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang gyera. Pero ang sigurado ngayon, pumayag na ang Iran na ligtas na makadaan ng Philippine-bound vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Ang daanan ng 20% ng global oil supply. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad-agad bababa ang presyo ng petrolyo. Ang sigurado lang daw sa ngayon ay ang patuloy na pagdating ng supply at stability ng petrolyo sa bansa. Sinegundahan din ito ng palasyo. Ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. Ang pinag-usapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Bagamat wala pang sagot kung ano na ang susunod na solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis, may buwelta si Palace Press Officer Claire Castro sa ilang kritiko na pumupuna kung meron ba talagang Philippine vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. May mungkahi naman si Senator Win Gatchalian para mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Una, ang pagbibigay ng incentive sa gagamit at gagawa ng electric vehicles. At pangalawa, ang pagpapatupad ng fuel rationing at volume cap. So marami na rin bansa ngayon ay
the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing. No? So, kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Altanghap. Ganyan na raw dinaranas ng ilang driver ngayon. Ibig pong sabihin yan, pinagsamang almusal, tanghalian at hapunan. Isang beses na lang daw kumakain dahil wala nang kinikita sa sobrang mahal na petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawit. Kumbaga sa Tambucho, wala na raw maibubuga ang mga tsoper para kumita ng disente. Halos lahat sila tila gulong na walang hangin at hindi na makausad dahil sa taas ng presyo ng langis. Si Mang Arnold pumapasada na lang para makaipon ng 1,000 pisong puhunan sa maliit na negosyong naiisip. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil eto na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Nawalan na raw ng pag-asa si Mang Arnold na makakabangon pa mula sa nakakaiyak na presyo ng petrolyo. Bukas nga, nakaamba na naman ang panibagong oil price hike. Mataas na nga ang presyo na uubusan pa ng supply ng petrolyo gaya na lang dito sa gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Simula bukas, epektibo na ang halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Kaya posibleng pumalo na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Ang grupong Piston naglabas ng computation. Sa 170 per liter daw na diesel, 25 pesos doon na pupunta sa VAT at excise tax. Kaya kung kumukonsumo sila ng 30 liters kada araw, 750 pesos ang napupunta sa buwis sa langis o katumbas ng 22,500 pesos kada buwan. Perang maiuuwi na sana nila sa kanilang mga pamilya kung tatanggalin ang excise tax. Pero tuloy pa rin ang kaltas ng buwis kaya ang mga tsoper parang mas mahirap pa raw sa daga. Uso na sa driver ngayon altanghap. Yung tawag namin altanghap, pinagsamang almusal, tanghalian at hapunan, isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisan yung kumakalam na sikmura. Itong altanghap na ito ay dulot ito nung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Niluluto na rin ng Piston at iba pang transport group ang mga tigil pasada sa mga susunod na linggo. Pangangalampag daw ito sa gobyerno na aksyonan ng problema sa langis. Ang mga tricycle driver nagpakarga na bago pa magtaas ulit bukas ang presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan pa nga kung anong magagawa natin ito. Sa panahon ngayon, mataas na rin bilihin. Kung hindi orasar, walang pasahero, lugi sa gas. Kasi paghatid ng pasahero, wala ka nang madadampot babalik. Ang isa namang commuters group na mahagi ng libreng tanghalian sa mga tsoper. Isang supot ng adobo at kanin ang kanilang ipinamahagi sa mga dumaraang tsoper. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin, 1,000. Yun yung inipon namin para makapaglunsad nitong kusina. Ang city government ng Maynila naglaan naman ng libreng sakay habang maraming jeep pa rin ang nakagarahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Kaka-full tank pa lamang ng truck sa Quezon City pero sinaid na agad ang diesel nito. Bukod po dyan, meron ding nabistong 12,000 na litrong petrolyo na nakaimbak sa isang bahay. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Gabi nitong Sabado de Gloria, na-videohan ng ilang residente na nagsasalin ng petrolyo ang tanker na yan sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Diesel ang inililipat sa isang tangke na nasa loob ng isang bahay. Lubos yang ikinabahala ng ilang residente. Pangamba nila, baka maging mitsa ito ng sunog o pagsabog. Kaya agad nila itong idinulog sa mga otoridad. Kasi ang ginagawa dyan, meron dyan nagwe-welding, mayroon nagva-varnish, may nagpipintura, may naninigarilyo. So lahat may risk. At saka sa init pa. Kanina, isang team mula sa Bureau of Fire Protection ang nagsagawa ng inspeksyon. Ihahain sana ang copy ng petition of complaint, kaso walang tao sa lugar. Ayon sa BFP, 12,000 liters ng diesel ang nailipat sa tangke. Accordingly, may tracking business yung may-ari niyan. So parang bumili siya ng diesel from supplier, dyan niya inilagay. Bumalik pa ulit ang tauhan ng BFP sa nasabing bahay para naman maghain ng notice to comply. Pero gaya kanina, wala pa ring humarap. Kung walang maipakitang kaukulang permit ang may-ari, maglalabas ng notice ang BFP para alisin ang diesel sa lugar.
Sa Quezon City pa rin sa Barangay West Fairview naman, kita sa CCTV na dinikitan ng kotse ang nakaparadang truck sa Corvette Street. Maya-maya bumaba ang driver ng kotse saka may kinuha sa likod ng sasakyan. Hindi na nakuha ang mga sumunod na eksena, pero ang driver, winasak pala ang gas cover ng truck. Dito na niya sinuksok ang hose para pahihiin o sipsipin ang diesel ng truck para isalin sa kanyang kotse. Ang pagnanakaw na yan, tumagal ng ilang minuto hanggang sa masimot ang petrolyo. Ang driver, sumibat na para bang walang nangyari. Ang may-ari ng truck na si Ian, nagulat na lang daw nang ayaw gumana ng sasakyan. May biyahe kasi kami nung madaling araw. Tapos yung driver namin nakita, ba't empty ka? Full tank lang namin eh. Nadiskubre na lang nila ang pagnanakaw nang makitang sira ang takip ng gas tank. Kaya ngayon, kamot ulo siya dahil bukod sa nasimot ang 10,000 pisong halaga ng diesel, na-delay pa ang delivery nila ng baboy. Pero issue din sir, pare-pares lang naman kami naapektuhan ng pagtaas ng crudo eh. Nagpa-blatter na sa pulis at sa barangay ang may-ari ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Huhuli na raw ang mga geng-geng na makikitang pag-alagala sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Bukod po dyan, bawal na rin ang mga nagiinuman sa kalye at ang mga nakaubad kahit mainit ang panahon. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Depensa nila, hindi naman daw sila araw-araw kung mag-inuman sa kalye. Wala lang, may sundot, pang-over. Hindi mo pa pwede magpakasagad. May trabaho pa. Pero anumang palusot, hindi na rin ito uubra sa DILG at PNP. Kasabay ng ipatutupad na Safer Cities Initiative o mas ligtas na lungsod, diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ipagbabawal din ang maglakad sa labas ng nakahubad, pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi at pagbabawal sa videoke pagpatak ng alas 10 ng gabi. Ipag-uutos ng DILG sa mga LGU ang istriktong pagpapatupad ng mga ordinansang ito. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Uhulihin namin kayo. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilan nating kapatid sa paghihigpit. Okay lang din naman yung panukala, kaso sobrang inin kayo sir, di may iwasan ng tao magubad. Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako maliliit. Kasi po nung itong may mga pasok po yung mga bata. Check po, lalo po yung pangumaga. May pangumaga po ko ito eh. Hindi sila makatulong na maayos pag may video. Lalo po kapitbahay po namin. Git ng DILG at PNP, ang tila gera kontra kriminalidad ay hindi nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang mga krimen sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Bagay na duda ang ilan nating kababayan. Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, magdadagdag din ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Nagkataon lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Baguio, Bacolod at Davao City. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline oras na may irereklamong hindi sumusunod sa nabanggit na mga ordinansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kakasuhan doon ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po yan ng flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte.
Lumabas sa investigasyon ng Ombudsman na nagsabwatan umano sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa pandarambong kaugnay ng flood control scam. Kaya naman, kakasuhan sila ng plunder. Sa Mayo ito nakatakdang isampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit na Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budget. Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard New na umano'y bagman ni Escudero. Si New ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng Ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero nang aprubahan ng 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig sa Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that. Dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa flood control scandal. Sa pahayag ng kampo ni Romualdez, nirerespeto raw nila ang ombudsman at nangakong makikipag-ugnayan sa due process. Kumpiyansa raw silang mareresolba ang kaso base sa ebidensya at hindi dahil sa politika. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kasong plunder sa mga susunod na buwan. Titignan din daw nila kung may mga paglabag sa budget process sa panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Samantala, nagbabala si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil na sundin ang sabpina ng Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang kongresista at empleyado ng Kamara. Kasama dyan ang SALN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gobonada na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung hindi raw susundin ng Kongreso ang sabpina ng Ombudsman, ipapasuspindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pumalagang palasyo sa banat ni Senadora Amy Marcos na tila na April Fool's Day daw tayo ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa hindi nito pagsasapubliko ng kanyang final report. Kaugnay po yan ang investigasyon sa flood control scandal. Narito report. Halos isang linggo na ng opisyal na nabuwag ang Independent Commission for Infrastructure. Tapos na raw kasi nilang gampanan ang kanilang mandato na imbestigahan ang flood control scandal. Pero nasa na nga ba ang final report? Ayon sa palasyo, desisyon na raw ng Ombudsman at Department of Justice kung ilalabas nila ito. Kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Una nang nanawagan si Senadora Amy Marcos sa publikong final report ng ICI. Gate ng Senadora, tila na April Fools at nahudas raw tayo ng ICI. Binanatan niya ng palasyo. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020, na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Sa gitna ng issues na naging trabaho ng ICI, iginiit ang dating special advisor nito na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang pangtauhan sa ICI ang hindi pa sumisweldo. Sinabi niya yan sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka nihintay lang yung release ng cash. Pero ayon sa palasyo, matagal lang nasa kamay ng ICI ang kanilang budget. Hindi na po hawak ng Office of the President
kung mapapasweldo ba o hindi napapasweldo ang mga ICI workers. Nasa kamay na po yan sa pamumuno po ng ICI. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Mga kapatid, pagandaan pa rin ang mainit na panahon lalo na kung lalabas. Kanina nga, nasa 43 degrees Celsius ang highest heat index o yung damang init sa Alabat, Quezon. 42 naman sa San Jose, Occidental Mindoro at Dumanga sa Iloilo. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy bukas ang danger level na heat index na yan kaya't iwasan po ang matagalang pagbilad sa araw. Sa ngayon, sa pool pa rin ng ridge o dulo ng high pressure area mula sa Northern Pacific, ang Hilaga at ang gitnang Luzon. Ang apekto po niyan ay mas kaunti ang kaulapan. Kaya ayon sa Metro Weather, magdamag na maaraw bukas sa halos buong Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Pagsapit naman ng hapon, posible ng umulan, dulot po ng thunderstorm sa ilang bahagi ng Catanduanes, Eastern Visayas, Negros Island, Bohol, Northern Mindanao, Sorsogon at sa Davao Region. Showbiz Tonight na tayo. Isa na namang Pinoy ang nagpasiklab sa Britain's Got Talent. Siya, si Crystal Herrera na nakatira na sa England. Napahanga ang judges sa rendition niya ng Whitney Houston classic na Run to You. Sabi nga ni Judge Amanda Holden, complete diva si Crystal. Kaya kahit hindi naka-golden buzzer si Crystal, gaya ng Pinoy ding si Matty Juniosa, deserve naman niya ang standing ovation ng judges at audience. Let's hope for the best sa BGT journey ni na Crystal at Matty. Anyway mga kapatid, marami pa akong chika later kaya kita-kits. Susunod, ahon bill isusulong para sa mga middle class. Nahirapan din ngayong may problema sa langis. Cebu, linig ng magnitude 5.4 na lindol. At NCT member na si Ten, aalis na rin ng SM Entertainment. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinusulong sa Kamara ang panukala magbibigay ng tulong sa middle class sa gitna po ng krisis sa langis. Kung hindi raw kasi kayang magtaas ang sweldo ng pribadong sektor, gobyerno ang dapat sumalo sa pamamagitan ng bawas buwis. Nasa frontline ng balitang yan si Manan Enriquez. Dapat na raw magbayanihan gaya noong COVID pandemic sa gitna ng problema sa petrolyo. Isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Ahon Bill o Agapay sa Hanap Buhay at Operasyon ng Negosyo Act. Mas tutok daw ito kumpara sa malawakang ayuda noong panahon ng COVID-19 sa ilalim ng bayanihan laws. Ang pinag-usapan namin parang bayanihan style yata pero hindi ako masyado agree doon. Ang feeling ko ron parang hindi targeted yung di ba? Unless nga pag inayos mo, babalik ka rito sa tulad ng bill ko na talagang tinarget mo kung sino yung dapat mong bigyan. Ano ang laman ng Ahon Bill? Una, tax relief. Yung mga manggagawang kumikita ng hanggang 25,000 pesos kada buwan, posibleng mabawasan ang buwis. Hanggang 3,000 pesos dagdag yan sa take-home pay. Ikalawa, puhunan para sa negosyo. Hanggang 250,000 pesos na interest-free loan para sa MSMEs para hindi magsara at hindi mawala ng trabaho ang mga empleyado. Ikatlo,
tutulong sa gastos sa krudo. May tax credit para sa logistics, freight at fuel-dependent industries na direktang tinatamaan ng oil price hikes. At para sa consumers, may planong 500 pesos na diskwento sa LPG kada tangke. Kasama rin sa panukala ang posibleng pansamantalang pagtigil sa utility disconnections, penalties, toll fees at ilang airport at port charges habang may energy emergency. Pero ang tanong, kaya ba itong pondohan ng hindi mangungutang ang gobyerno? Sagot ni Valeriano, oo, pwede raw kunin sa unprogrammed funds at savings ng gobyerno. Dagdag pa niya, kung hindi kayang magtaas ng sweldo ng pribadong sektor, gobyerno ang dapat sumalo sa pamamagitan ng bawas buwis at targeted na ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hahabulin ng Marcos administration ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa gitna po ng National Energy Emergency. Naglipa na kasi online na magkakaroon daw ng energy lockdown sa April 20. Ginamit pa sa Peking Post ang logo ng Department of Energy. Meron pa ang video version ang nasabing anunsyo na gawa ng Artificial Intelligence or AI. Halos kasabay naman yan, kumalat din ang Peking announcement mula kuno sa Department of Health na magkaka-lockdown daw dahil naman sa bagong variant ng COVID-19 na Cicada. Bagamat totoo ang Cicada variant, peke po ang lockdown. Kaya't babala ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan ang sinumang mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Wala nang preno ang taas presyo sa petrolyo. Tiyempo pang sumabay dyan ang taas singil sa kuryente dahil sa mataas na demand tuwing tag-init. At dahil pinangangambang lalo pang tataas yan, patok ngayon sa mga mamimili ang mga solar panel at mga portable generator. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Sa gitna ng krisis sa langis at tumataas na power rates nitong nakaraang buwan, ilang mga kapatid natin ngayon ang pumupunta sa electric shop sa Raon sa Maynila. Dito kasi, maraming binebentang portable solar power stations na mabibili for as low as 3,000 pesos. Pwede itong bitbitin kahit saan at kayang paganahin ang mga appliances gaya ng electric fan at ilaw. Pwede ring mag-charge ng cellphone, tablet at iba pang gadgets. Charge cellphone, ilaw, fan, pero fan pwede rin. Kaso lang siguro makalating oras lang ganun. Kasi yung storage kasi itong battery medyo maliit lang. Limited lang talaga. Ito kaya portable lang talaga, limited lang. Emergency lang, ganun. Kasi importante naman ito sa kanilang charge cellphone. Yung pinaka-importante lang, ilaw-ilaw, gano'n. May mga mamimili rin ng solar panels gaya na lang ni Alexander Permejo na dumayo pa mula Tanza, Cavite. 2 panel na may kasamang accessories ang binili niya na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Umaasa siyang makakamenos ito sa electric bill niya ngayong umaabot na sa 7,000 pesos kada buwan. Sobrang mahal ng kuryente. Kaya naisipan namin kumuha ng solar. Dito sa solar, saan lang yan sa mga ilaw, electric fan, saka rep. Malaking bagay para sa amin. Madali naman siguro yan, mabawi. Gawa na yung mataas ng bill. Naabutan rin namin ng architect na si Leo na namimili ng panel. Bagamat may kamahala ng ilang sets, longevity o yung matagal na gamit at tipid raw ang pinagbabasehan niya sa pamimili. Ang solar panel is expensive in a way. But in a long run, so if you're going to compete in a different several years, malaking-malaki. So it's almost, siguro yung investment mo would take around 5 years or 3 years, libre ka na. Yung ganun siya kalaki. Ayon sa mga nagtitinda, mula nang magtaas ang presyo ng gasolina at kuryente, nagsimula na rin ang pagdagsa ng mga namimili ng solar panels. Pumapatak sa 10 hanggang 12,000 piso ang pinakamurang solar panel set. Isang panel na yan na may kasamang baterya at inverter. Pwede na riyan ang mga basic appliances gaya ng electric fan, rice cooker at TV. Pero kung may aircon kayo, kakailanganin nyo ang mas heavy duty na set at mas maraming solar panels na mabibili ng nasa 200,000 pesos. Sa ngayon sir, bali sobrang lakas po talaga sa ngayon kasi dahil nga daw 3 months nga daw po magba-brown out kaya po nag-hoard sila. Ano yung kadalasang binibili nila dito? Ano lang po yung mga basic lang yung kaya nila, yung TV, ilaw, electric fan, kayang paganahin. Yung mga tulad lang po niya, 1.5 watts, mga ganun. Tapos ang kasama po niyan,
na panel hanggang dito lang. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Alam po natin naging epekto ng giyera sa presyo ng mga produktong langis. Ilang linggo na po yan nagtataasan. Marami na nagtatanong ngayon dahil sa giyera sa Gitnang Silangan, ano po kaya ang epekto nito sa presyo at sa supply ng kuryente naman. Klarong-klaro na kasi ang epekto ng giyera sa presyo ng gasolina at diesel na walang humpay nga ang pagtaas sa nakaraang 5 linggo. Kaya't natural lamang na tanungin kung magiging problema rin ng mga tao, mga Pilipino, ang mismong kuryente. Ang pinakasimpleng sagot po, opo, may epekto yan sa presyo ng kuryente at kung sakali, baka rin po sa supply. Bakit? Ito po ang tinatawag nating power mix ng Pilipinas o yung pinagmumulan ng ating kuryente sa Pilipinas. Karamihan po o 60% galing sa coal o uling. Teka, wala namang kinalaman ng uling sa presyo ng langis. Tama naman. Pero 80% po ng ating uling inaangkat po natin galing sa ibang bansa, gaya po ng Indonesia at ng Australia. At para dalhin yan sa Pilipinas, kailangan mo siyempre ng langis. So kakarga po yan sa presyo ng kuryente. Ang natural gas naman po, nasa 15% ng ating energy mix. So okay sana kung malakas pa ang produksyon ng Malampaya Natural Gas Platform sa Palawan noong 2001. Pero paubos na po ito at sa susunod na taon, baka nasa na po natin yan. Kaya't mula noong 2023, nag-aangkat na po tayo ng natural gas para po gumawa ng karagdagang kuryente. Ngayon, ang Qatar ang source ng 20% ng natural gas requirements ng buong mundo. At ang Qatar ngayon, ipit sa giyera sa Gitnang Silangan. At buti na lamang, hindi tayo masyadong umaasa sa Qatar para sa ating natural gas. Ang Pilipinas kasi kumukuha po ng halos 40% ng kanyang natural gas mula sa Australia at halos 20 o halos 30% naman mula po sa Nigeria. Ayon po yan sa datos ng World Bank noong taong 2024. So kung ganon, ayos lang ba tayo? Hindi rin. Konektado po kasi ang lahat. Kung tumaas ang presyo ng natural gas sa buong mundo dahil sa naipit na supply sa Qatar, tatasin po ang presyo ng natural gas sa Australia at sa Nigeria. Ito pa, dahil siyempre iiwas ang maraming bansa sa paggamit ng natural gas para gumawa ng kuryente dahil nga tumataas ang presyo niyan, tataas naman ang demand para sa uling. At kasunod niyan, tataas din ang presyo ng uling. Dikit-dikit nga po ang global economy. Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang buwan lamang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission or ERC ang tinatawag na WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market. Ito po yung bilihan at benta ng supply ng kuryente sa ating bansa. Ito nga po ang dahilan nung desisyong yon para hindi masyadong masakit ang epekto ng giyera sa Gitnang Silangan sa presyo po ng ating kuryente. Yun lang, hindi pa rin tapos ang giyera at wala pang indikasyon na ito ay huhupa. Sakto po naman natataas ang demand ng kuryente ngayong summer months. Kaya't kikitid lalo ang ating supply ng kuryente. Kaya po ang paalala ng Energy Regulatory Commission o ERC, magtipid na ngayon pa lamang dahil baka hindi pa nagsisimula ang kalbaryo natin sa kuryente. New chapter awaits para sa K-pop star na si Ten ng NCT. Aalis na kasi siya sa SM Entertainment. Sa anunsyo ng SM sa Weverse, epektibo ang end of contract sa April 8. Ang good news para sa NCTzens, mananatili pa rin naman daw si Ten sa NCT. Bukod sa NCT, hawak din ng SM Entertainment ang iba pang malalaking K-pop group gaya ng EXO, Super Junior, Girls' Generation, Red Velvet at aespa. Speaking of NCT, last Friday lang nang i-anunsyo ng isa pang member nitong si Mark na aalis na siya sa grupo. Kabilang dyan ang NCT subunits na 127 at Dream. Susunod, magnitude 5.4 na ritol nagpainig sa Bogo City sa Cebu. Isa ang sugatan. At silipin ang makasaysayang flyby mission ng Artemis 2 sa buwan. At muling kiligin sa pagbabalik bansa ng Taiwanese pop group na F4. Lutong lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Para sa mga batang 90s, magko-concert na sa bansa ang iconic Taiwanese boy band na F4. Inanunsyo yan na mismo ng music company na Be In Music. Mas palalawakin pa raw nila ang reunion concert na F Forever Star City World Tour ni na Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu. Hindi pa sure kung makakasama sa concert si Ken Shu na unang nagsabi na nagkaproblema siya sa record label. Makakasama naman ng tatlo ang Taiwanese singer na si Ashin. Wala pang detalye sa concert date at ticket prices. Pero ang Pinoy fans, ready na raw to welcome the iconic Flower 4. After ng hit ang music video, dance practice naman ng 2.0 ang handog ng BTS. Looking swag at on fire ang Bangtan Boys dahil sa kanilang synchronized moves. Kakapost lang nila niyan tonight pero trending agad yan. Bago yan, una nang nag-post ng solo version nito ang Golden Maknae ng BTS na si Jungkook. Papatalo ba naman tayo dyan? Aba, may entry na rin dyan si SB19 na member, Stel. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid. Sayaw, di ba? Yung parang naninigas. Yes. Yung parang nagka-cramps yung mga muscle. Oh, cramps. Pwede. Okay, sige. Balik na tayo sa story natin. Para sa ating mabahang Good night. Napaaga ang pagpasok ng Artemis 2 astronaut sa paligid ng buwan. Sila na rin ang nakabreak ng record na pinakamalayong naabot ng tao mula sa Earth. Ang kanilang misyon, nasa frontline report na ito. Fly me to the moon. Fly by the moon ang misyon ng Artemis 2. Ito ang unang space mission na lampas sa orbit ng daigdig na may sakay na tao sa loob ng halos 5 dekada. Sakay ng Orion spacecraft ang 4 na astronaut sa pangunguna ni Reid Wiseman, kasama sina Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen. Ngayon ang ika-6 na araw nila sa kalawakan, mas malayo sa Earth, pero mas malapit sa Moon. Katunayan, nakapasok na sila sa sphere of influence. Meaning, nasa exciting part na ang Artemis 2 dahil mas malakas na ang gravitational pull ng Moon kesa sa Earth. We are now falling to the Moon rather than rising away from Earth. It is an amazing milestone. 3 oras ang itatagal ng lunar flyby. Ito ang magiging pinakamalapit na distansya ng tao sa buwan na target malampasan ang distance record na naitala ng Apollo 13 noong 1970. 10 araw ang misyon ng Artemis 2. Practice yan para sa susunod na planong muling pagtapak ng tao sa buwan. Balikan natin ang first day sa Moon mission. Una, bahagyang nagkaaberya sa toilet at email systems pero agad din naman itong naayos. Pangalawa, ang new profile ng Earth. Mistula itong asul na holen sa kalawakan.
Tila paalala na maliit lang ang mundo natin at malawak ang kalawakan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Nagulat ka rin ba nung biglang kumanta? Yes. Akala ko continuation ng Bangtan Boys eh. Hindi, akala ko serious kasi na yung biglang kumanta si Laila. Kaya mo ba yun, Bong? Yung lumipad sa ano? Hindi, yung fly. Hindi. Pero nung bata ka, Sir eh. Ed, na pinangarap mo bang maka-fly din? Ganun, sir. Nag-astronaut, ganon. Hindi naman. Pero ang hirap na ginagawa nila, yung apat na yun, they're just going to do a flyby around the moon. They're not even going to land. So parang, maganda siya, pero kahit pa paano, it's a bit parang sayang kasi you're so near and so far. Alam mo yung parang dumaan ka ng McDonald's, kumaway ka lang, hindi ka nag-drive-thru. Yes, totoo. Pero that's in preparation for the next Artemis trips na baka in 2028 they will again land in the moon like the Apollo missions of 1979 o 1969. Yes. 1969. Iniisip ko kanina yung sinabi ni Laila ko 1969 eh. Pero yun ang abangan natin, di ba? Nakaka-excite yun. No? Tsaka mahirap ang training nila. Nakapanood na ako ng ganun eh. Oh, tsaka biro mo, nasira yung toilet. Ayun pa naman important. Oh, it's important yun. You're in a cramped space, apat lang kayo for how many days? Tapos nagsisirculate lang yung hangin. Kung masira ang toilet mo, hassle yun. Di ba? Sige, kung na tayo. Yung 45 minutong paghimay sa Malagang Headlines. Baltaan diskusyon para sa pahubog ng matalinong opinyon. Kami po yung kapalit sa Baltaan Public Service. Ako po si Ed Lingao, walang iwalan sa Frontline Tonight.